Aniya na ang mga dakong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Tibuok Pilipinas, gipaubos na sa State of National Energy Emergency. Bayranan sa kuryente sa Negros Oriental, misaka na. Visayas Grid posibleng ipaubos sa yellow alert sa second quarter karong tuiga 2026. Ug estudyante nga nag-report sa klase, nag-viral sa social media. Human migawas ang I love you babe sa iyang screen. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Gipaubos na sa State of National Energy Emergency ang Pilipinas taliwa sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug sa nagpadayong gubat sa Middle East. Base sa Executive Order No. 110 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipalig-on niini ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Maumol niini ang UPLIFT Committee nga langkuban sa Presidente, Executive Secretary ug mga kalihim sa nagkalain-laing buhatan. Siguraduhon sa komitiba nga adunay igong supply sa lana, pagkaon, medisina, agricultural products ug ubang essential goods. Siguraduhon usab nila nga magpadayon ang operasyon sa mga pampublikong transportasyon, public services ug utilities ug healthcare facilities. Samtang gipahibaw sa taga-LTFRB nga maapil sa Special Payout Day sa DSWD ang mga PUV drivers nga wa maapil sa listahan nga makadawat sa fuel subsidy. Gitambagan ang mga apektadong driver nga makig-coordinate sa ilang transport network companies kun TNCS kun operators aron ma-update ang listahan. Gipahinumduman usab sa LTFRB ang tanang TNCS nga iapil sa listahan ang tanang naka-onboard nga mga driver, aktibo man o dili, kumpleto man o di kumpleto ang mga dokumento sama sa Certificate of Public Convenience, Provisional Authority ug bisag naka-temporary Provisional Authority. Kini aron maapil sila sa programa. Sabi namin sa utos sa Secretary Bado, isama lahat. Sabi nga ng Pangulo, walang maiiwanan. No? So sinabi namin sa mga TNBS, give us the complete list. Sa kausab ang bayranan sa kuryente sa Negros Oriental tungod sa kutay sa mga pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Ani ang report. Bisan kung geothermal ang nagunang tinubdan sa supply sa kuryente sa Negros Oriental, apan maapektuhan gihapon ang lalawigan sa pagsaka sa presyo sa petrolyo. Matud ni Attorney Femari D. Sintagle, General Manager sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative Conoreco 2, nga dili paigo ang giangkat nilang supply sa kuryente sa geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental. Tungod sa kakuwangan, mipalit gihapon ang Noreco 2 og supply sa kuryente sa Cebu, Negros and Panay Grid ug usab sa Mindanao. Wala pa hinuon ang opisyal sa Noreco 2 ang gidakon sa aumento sa bayranan sa kuryente nga mabatyagan sa mga konsumidor sa Negros sunod buwan. Sa pahibaw sa Department of Energy nga posibleng musaka sa 30% ang bayranan sa elektrisidad sa buwan sa Abril. Whatever it is nga mo affect sa global market, nato siya impact sa ato ang generation charges as well as sa transmission kay naman po sila kuhaon nga uban nga sources na sila reserve power para mo-stabilize sa ato ang grid. Gawa sa mahal nga presyo sa mga produktong petrolyo, mahal nga bayranan sa kuryente, mosunod usab niini ang presyo sa mga paliton. Usa si Joel Umbak sa mga konsumidor nga apektado unya ilabi na nga usa lang siya kamumuo nga nagdawat sa minimum nga suhulan. Wala lin patay na may ining mga konsumidor. Oh, napay palaliton, idugang pa. Saan nalaman ng mga tao ini? Gawa sa pagsaka sa bayranan sa kuryente, napanlantawan usab sa Noreco 2 nga sagad musaka usab ang konsumo sa kuryente sa kainit sa panahon. Sa labing uwahing billing sa Noreco 2, misakag jutay ang bayranan karong buwan sa Marso. Ang usbaw sa bayranan sa kuryente gipatuman sa generation og transmission charges. Ipuno pa niini ang pagsaka nga lifeline rates, VAT ug systems loss. Ako si Orchid Serpinkaw, Balitang Bisdak. Gipusil patay ang 38 anyos nga tricycle driver sa barangay Lawaan 3 sa Talisay City. Ani ang report ni Fe Maridumabo. Gingong gikang na masahero ang biktima nga si alias Boy G, 38 anyos, dihang mihunong kini og mikanaog sa iyang tricycle. Diha siya giduol og gipusil sa usa ka lalaking nagtap-tap ang naong.
Daling misibat ang mamumuno ang sa motorsiklo nga nagpaabot kaniya. Naigo sa tiyan ng biktima o gideklara na kining dead on the spot. Sa tabang sa mga CCTV camera sa dapit na ilhan sa kapulisan ng mga suspitsado. Nasikop ang usa kanila kagabi nga nasutang paryente ra sa biktima. Ang atong biktima nag-drive siya motor niya mo. Nihapit unta to ngay dool sa barberohan. And then usa ka suspitsado nga kalit mi dool o ni pusilgid sa biktima. Gingong away sa pamilya ug personal grudge ang gitumbok nga motibo sa krimen. Kulatado matod pa sa biktima ang mga igsuon ug paryente niini. Gibutyag usab sa usa sa mga igagaw sa biktima nga manggamit og illegal nga drugas ang biktima. Ato man kong biktima, ma'am. Kapila na dyan na niya buhata sa iyang inahan, mga igsuon. Sa una gani, gibuno na siya sa igsuon po, kay nanulong po siya. Kana kong igagaw ron nga, nakahimo sa krimen, marag wala na bitaw siya kaagwanta nga magtanaw ni nanay nga si nanay hantod karon ang ulo na lang hapon asamad. Gidayahaman ang gidakdakan og bato. Kasong murder ang giandam na sa Talisay City Police nga ipasaka sa dinakpan ug sa uban pang suspitsado. Pasalamat ilabi na sa kuan kini sa LGU sa mga barangay kay naagid tay in place nga CCTV sa mga main thoroughfares. Uban ni Godfrey Reliano Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Gipaubos na sa full alert status ang Police Regional Office 7 aron pagsiguro sa hapsay ug malinawon nga Semana Santa. Ani ang report ni Alan Domingo. Sumama ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang direktor sa Police Regional Office 7 nga 10,000 ka mga pulis ang ilang ipakatap ato sa Lenten season. I-deploy nila ang mga trupa sa mga dapit nga hugupanan sa mga tao, apil na sa mga bus terminal, pantalan o mga simbahan. Lakip na usab ang madapit diin ipahigayon ang pagpenitensya sa mga tao nga adunay tulmanon ato sa Semana Santa. Dahil nga po tayo naka full alert, maraming pulis tayo makikita at merong more stringent security measures na ipatutupad sa mga bus terminal, seaports and other places. Doon sa mga bus terminal natin, maaaring yung ating mga security guard and mga policemen ay may gagamit ng mga metal detectors, random bag inspection. Giklaro hinoon ni General Maranan nga wa sila'y nadawat nga hulga nga mahimong makatandog sa kabsay o kalinaw sa rehiyon apan buot lang silang makasiguro nga way motumaw nga mga problema. Nangunay si General Maranan sa pagsusi sa North Bus Terminal kauban ang mga hepes kapulisan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo nga personal niyang gihatagan sa iyang direktiba sa pagpatunhay sa kapsay o kalinaw sa tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Nanawagan usab siya sa katawhan nga makigalayon og motabang sa kapulisan aron makabot ang ilang tinguha. Katambayayong sa PNP ang LTO, LTFRB ug ang mga lokal nga kagamahanan. Makiisa po tayo at mag-cooperate sa mga security measures na ating pinatutupad sapagkat ito naman ay hindi natin ginagawa para sila ipahirapan o para sila ay sikilin, apihin, kundi ito yung ginagawa natin para masiguro natin na ligtas po ang lahat ng ating mga kababayan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilusad ang Oplan biyaheng ayo sa LTO, LTFRB ug PNP alang sa luwas nga pagtimaan sa Semana Santa. Sa iranta ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Alan? Sa pasumpay sa akong nahaunang report, buot lang masiguro sa ato ang kagamhanan nga hapsay malinawon ang pagtimaan nato sa Semana Santa. Hinungdan ilang gilusad kaganang buntag ang Oplan biyaheng ayos. Gitumong ang Oplan biyaheng ayos alang sa mas luwas nga pagbiyahe sa mga tao nga mamauli sa ilang mga dapit sumabot nga Semana Santa diin nagkayusa ang mga ahensya sa gamhanan sa pagpatuman sa mga protocol aron makabot kini. Mitambong ang Regional Director sa LTO, LTFRB o PRO7, mga representative sa mga LGU o miabot usab si Mayor Nestor Archival. Gipirmahan nila ang Pledge of Commitment alang sa luwas nga pagbiyahe. Wa na hinuon magdugay ang mayor kay naa siya'y laing kalihukan nga gitambungan apan gipadayag nini ang suporta sa hapsay ug malinaw nga Holy Week. Actually, sa siyudad sa Sugbo,
as the mayor, gusto gud nga ang atong mga constituente safe, especially during the time sa kanibitang Semana Santa kay maumning time nga daghan kay mga tao muli sa ila. Meron po tayong mga mystery riders. Mystery riders po, siya po yung magre-report kung totoong may overloading or ano. Ganyan po, mas maigi po yung may mga mystery rider kasi hindi po yan pwedeng kausapin. Readiness ng ating mga units, we will see to it that yung mga units na bibiyahid this Semana Santa, yung roadworthiness, kailangan natin i-double check yan palagi. Gagawin natin araw-araw, i-check natin yan. Halimbawa, yung kanilang mga ligid, siguraduhin natin hindi pudpod. Siyempre binabantayan natin, number 1 yung ating mga pier, number 2 yung ating mga terminals, number 3 yung mga tourist spots natin, and of course yung pinaka-importante yung mga religious places natin. Samtang, nagpahigayon og inspeksyon ang mga opisyal sa tulo ka mga ahensya sa gamhanan. Unang giadto nila ang Cebu North Bus Terminal din apil sa ilang gitanaw ang mga CCTV camera sa side sa PNP ug ang kondisyon sa mga bus kung roadworthy ba kini. Hapsera ang sitwasyon ug compliant usab ang mga bus ug ang mga terminal mismo. Apil sa gisusi ang kalimpyo sa mga pansayan. Mag-ingat sa kalsada para sa ating pamilya. So, kumbaga parang ang safety po kasi it's the number 1 priority of the state. Kami po mga instrumento po lang kami para magpaalala ng disiplina. This coming Lenten season, para siguraduhin natin na as is yung fare ng ating mga binabayad ng ating mga mananakay. Maximum police visibility doon sa ating mga places of convergence, no? Alam naman natin magsisimulang bumiyahe yung ating mga kababayan, pupunta yan sa mga terminal, bus terminal, jeepney terminals, yung mga seaports natin, and along the way yung mga kalsada, magkakaroon tayo ng mga motorist assistance desk, yung ating police visibility sa mga highways, and even secondary roads kung kakayanin natin maglalagay tayo ng mga police doon. Sa dugang panawagan sa ato ang mga otoridad ngadto sa mga sumasakay nga kon mahimo mosayo og uli ngadto sa ilahang mga adtuan ng dapit aron dili na magdasok pa sa mga pantalan ug mga terminal. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Kagagyo nga bugulo nga wahay ra gyud. Karon wala kayo matagad ba karon na natagda nga ulahi na kayo. Daga na nagmo 100 do ana usa na kabiyahe 100 pingwari. To 100 ra tubil. Bugat kayo para nimo. Oh, bugat ko noon. Abot lang kay sunod. Mahal na po rin may mabot 100 kabil saon na ni. Backline na siguro ni. Ang ako ara ika-kwan sir nga ang mga tao tanan magdaginot. Oo. Ang mga kuryente kinahanglan di natapalabi pa andar og suga kay hitabo naman nga gubat na gyud. Matiganog ko ng driver's tricycle o driver sa mga taxi, ipasiruan, mga bus. Muna dako gigipikto. So ang take home gamay na lang yun. Gamay na lang yun. Mga sumber may mapiktuhan gud na sir. Grabe na gid ipikto sir. Grabe na piktura sir. Oo. Sama sa usama panalit. Sama na gasolina, mga palitonon nga nagsaka na. Oo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Posibleng ipaubos sa yellow alert ang Visayas grid sa second quarter ding tuiga. Gipasabot sa Institute for Climate and Sustainable Cities nga doon na sila'y nakitang nipis o gamay nga reserbang kuryente sa grid sa Visayas Region. Giulagway sa ICSC nga vulnerable ang Visayas grid sanglit nagsalig kini sa supply sa kuryente sa Luzon ug Mindanao. Nagpabiling normal ang Luzon grid kung di mababagan ang pagtukod o pagbuhat sa kuryente. Samtang stable usab ang Mindanao grid. Sanglit kusog ang power generating capacity sa mga planta ni ini. Dugang sa ICSC, makaapekto sa supply sa kuryente ang dakong demand sa mga consumers, ilabi na kunting init. Nakig-dialogue ang LTO sa mga motorcycle riders kung diin nangayo sila og katinawan kabahin sa pagpanakop sa mga motor nga adunay modified muffler samtang adunay pagpasabot ni ini ang ahensya. Ano ang report ni Nico Sereno?
Sa Pahara Park ilawom sa Marcelo Fernan Bridge, gitigom sa Tagalan Transportation Office kon LTO ang leader sa mga lain-laing motorcycle riding groups. Moabot sa 50 ka mga opisyales sa mga riders group gikan sa Metro Cebu ug probinsya ang mitambong sa dialogue nga mituki sa lain-laing issue. Nagpangutana ang mga riders sa guidelines sa pagpanakop sa mga motor nga dunay modified mufflers. May mitesting pa sa iyang motorsiklo kung pasado ba kini. Matod sa opisyal sa ahensya, kung saba kaayo, dakpon kini. Modified basta hindi tinatanggal yung silencer and catalytic mechanism. Tapos dapat, of course, dapat hindi siya more than 99 decibels. So pagka sobrang ingay na niyan, most probably walang silencer yan. And that's what we are prohibiting. Hindi lang yan safety issue eh. It's also an issue sa noise pollution. So ang mga kababayan natin, of course, kahit ako kung natutulog ako tapos ganyan kalakas, hindi naman pwede yan. It's disturbing. Pasabot sa LTO, daghang reklamo na ang ilang nadawat. Kabatay mo sa Grand Central Highway nga naana dito matuko na ganit mga license. Di abot na sa inhana ang mga residente dito kaya nga nung di na dito doon. Walay na ako, walay na ako. Matod sa regional director, maghimo pa sila og guidelines nga mo'y basihanan unya sa maabot nga mga operasyon o pagpanakop. After this meeting, we will be issuing a guidelines for our enforcement para alam natin lahat kung ano ba yung babantayan natin. Mas complete pagkalabas yung guidelines. We will be meeting with the LTO nya sa atong mga deputized including sa atong police, sa TEU, then sa AMUA para to set the new guidelines kung unsa jud ang pwede na dakupon. Midasig sa bang LTO sa maayong koordinasyon tali sa lain-laing sektor para sa kahapsay sa kadalanan. Subay sa pagdasig kanila, i-monitor kung doon na ba'y mga personnel sa LTO nga miabusar sa pwesto. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Napaubos na sa inquest proceedings nunod sa kasong attempted murder ang usa ka personnel sa Traffic Enforcement Unit sa Lapu-Lapu City Police nga mipusil sa iyang kaubang pulis samtang anaa ang biktima sulod sa iyang pribadong sakyanan. Gipaabot na lang ang resolution sa city prosecutor sa naasoyng information nga gidusog. Ang biktima sa iyang bahin girilibuhan na usab ug gibutang na sa Regional Police Holding and Accounting Section samtang nagpadayon ang investigasyon. Parehong gikuhaan sa ilang mga issued firearms ang duha ka mga TEU personnel ug napaubos na usab silang duha sa paraffin test ug drug test. Hinuon gipaabot pa ang resulta niini. Samtang girilibuhan na usab sa katungdanan ang Deputy Chief sa Traffic Enforcement Unit aron masiguro ang patas nga investigasyon sa hitabo. Ang Deputy Chief mao'y OIC karon sa TEU kay naka-on leave pa ang hepe sa TEU. Sa social media page sa Lapu-Lapu City Police, ginganlan ang duha ka mga pulis nga nalambigit ug gipasaligan ng publiko nga pabiling ipatigbabaw sa Lapu-Lapu City Police ang disiplina, accountability ug rule of law sa ilang hanay. Our City Director, Forester General Dasquillo, reiterated that is directed to all personnel to remain composed and to always exercise professionalism, especially in the situation of involving personal and misunderstanding to prevent escalation into violence. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. May bisita si DPWH Secretary Vince Dizon sa Mananga River sa Talisay City karong hapon aron pagsusi sa kalambuan sa pagpalapad ug pagpalawom sa sapa nga miawas ug mibanla sa kabalayan atol sa pagkuso-kuso sa bagyong Tinong sa miaging tuig. Niyang report ni Fem Marie Dumabo. Ana namatod pa sa 50% nga nahuman ang pagpalapad ug pagpalawom sa Mananga River sa dakbayan sa Talisay. Ug gani gilantawan nila nga mahuman kini sa dili pa ang gitarget nga karong June.
nga mo'y gitan-aw nga sugod na sa rainy season. Kini ang gitug-an ni DPWH Secretary Vince Dizon atol sa ikatulong pagbisita niya. Human sa 4 ka buwan sukad nga miawa sa Mananga River ug mibanla sa gatusan ka mga panimay kilid niini. Gikan sa 8 ka mga barangay nga giagian sa maong sapa atol sa pagkusukuso sa bagyong Tino niadtong November 4 sa niaging tuig. Ang pagpalapad sa sapa unang gisugdan sa Talisay City LGU pinaagi sa pag-abang og heavy equipment ug gitabangan na sa DPWH. Giobanan si Dizon nila ni Cebu Governor Pambari 4, Talisay City Mayor Samsam Gulias, DPWH 7 Director Simon Arias o District Engineer. We have to take advantage ngayong summer na matapos lahat to, and ngayon I have the assurance of our regional director, through the help of Gov and Mayor Samsam, na matatapos tayo before June. Pero ginagawa din natin to sa Butuanon and sa Kotkot. So nandito tayo ngayon to make sure na matapos talaga tayo before the rainy season. Mato sa DPWH 7 Director, nga way gigasto ang ahensya alang niini ug ang kontraktor na sa flood control ang mihimo niini isip pag-repair. Gikubkob ang walang bahin sa sapa. Pipila ka metro nga sa una gitukuran og mga panimay nga nabanlas. Ang gikubkob ang gibutang ngadto sa tuong bahin sa sapa diin matud pahimuan kini sa Talisay City LGU ug Eco Park. O garon masiguro usab nga di na kini matukuran pagbalik og mga panimay. Water overflowed here, of course. Then what we're trying to do is first of all, nagtulungan yung LGU and of course the national government to do something here, maybe a park and a bike lane all the way there. Samtang gipaybaw sab ni Dizon nga giaprobahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang 4 billion pesos nga pondo alang sa reconstruction sa tanang naguba nga government infrastructure. Sugod pa lang niadtong magnitude 6.9 nga linog hangtod na sa kadaot atol sa pag-igo sa bagyong Tino sa diaging tuig. Naglangkob na niini ang pagpaayo sa mga daan, taytayan ug school buildings, pagpaayo sa flood control and drainage system ug feasibility study sa Mananga River Basin. Instruction lang natin sa lahat ng RDs natin, sa RD natin and sa lahat ng district engineers natin, paspas. Kung kayang 24/7 yung trabaho dito, 24/7 tayo. Tuloy-tuloy lang kasi pag umulan na naman, mahirap na mag-construction. After Tino, I was promised, so now he came here and announced, and I wasn't even aware of that. And working already. Yeah, my gosh, thank you so much. Hindi tayo pinabayaan ng national agency. Samtang ibisita sa Dizon ang Butuanon River sa habig sa Barangay Bakayan, Cebu City, lakip na usab sa Mandawi City. Ug matud pa bisitahon usab nini ang Kotkot River sa lungsod sa Liloan ug Compostela. Dinhay tubo usab ang halapad nga pagbaha ug mibanla sa daghang kabalayan atol sa bagyong Tino. Uban ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nakapahimo sa job fair ang mga graduating students sa Babag National High School sa Lapu-Lapu City nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu atol sa paglusad sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair karong adlaw. Si Ruan Merundinas sa report. Karong Sabado, March 28, ang graduation sa mga senior high school students sa Babag National High School. Apan tulo ka adlaw sa dili pa ang ilang graduation, ubay-ubay na kanila ang may trabaho nang nagpaabot. Usa kanila, si Crisel Ann Aribado, kinsa lakip sa mga na-hired on the spot. Lumad siya nga taga San Isidro Leyte apan kasamtangang nagpuyo sa iyang-iyaan sa Barangay Poblasyon aron makatungha og senior high school sa Lapu-Lapu City. Kamagwangan sa unom ka managsuon si Crisel o gwa niya kalikayi nga ma-emosyonal dihang among nahisgutan ang iyang damgo nga mamahimong usa ka chef ug makabaton og kaugalingong restaurant. Company driver ang iyang amahan ug housewife ang iyang inahan, busa daw lisod kabuton ang iyang damgo. Nga ako ma-chef kay kanang gani ako kanang magluto ako niluto ako may patilaw sa akong mga manghod, magtukod og restaurant nga na gani. Sorry. Tinguha niyang makatrabaho una, magpadayon og enroll sa high school aron makatabang sa iya mga ginikanan sa pagpatungha sa iya mga manghod. Busa gikalipay niya pag-ayo nga na-hire siya isip cashier sa usa ka supermarket. Dapat nako full-time nga para gid ang kanang akong money madto ka mama, dili lang sa akong eskwelahan, dili lang sa akong kay mabahin baya mehan ko nga ako ang money madto lang mama og sa ako
Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, adunay 1,350 ka mga job vacancies nga gitanyag ang 11 ka mga kompanya nga nisalmot sa job fair karong adlaw. The employers that we invited for this activity are really giving us the mga job vacancies nga aligned sa mga senior high graduating students nato. Ug kay usa-usab kini ka serbisyo fair, mas gipasayon kini sa tanang mga senior high school graduating students nga makalukat sa mga gikinahanglang dokumento kay ana usab ang nagkadayang ahensya sa gobyerno nga muhatag niini ngadto kanila nga libre, sama sa birth certificates, NBI clearance ug uban pa, basta makapresentar lang sila og certificate gikan sa barangay nga mga first-time job seeker sila. May mga kawani usab sa Barangay Kalawisan ug Barangay Babag nga nitabang sa mga estudyante aron makuha nila ang mga gikinahanglang certificates. This serve as an avenue po ma'am for really helping those students who really need number one in terms of employment ma'am. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Paghanay sa community-based child protection strategy gihingusgan sa gobyerno ug sa pribadong sektor. Gisugdan na ang National Conference sa pagpalambo sa Child Protection and Recovery Program. Katuyuan niini ang paghingusog sa plano ug intervention sa mga children in conflict with the law, ilabi na sa kabataang madakpan sa drug case. Giklaro sa Bidliseo Foundation nga miamuma sa kabataang nakustudiya tungod sa lain-laing mga kaso nga kinahanglang lahi ang treatment sa mga adults nga suspect ug sa mga minor de edad. Gisugdan na usab ang nagkinahanglan sa multisectoral approach para masulbad ang suliran ug matabangan ang kabataan sa ilang recovery. With children, it has to be restorative, protection-based. Okay? The accountability of children is not the same with the accountability of adults. Okay? You are answerable fully to the law if you're an adult. Now, for children, there's that age, no? Even adolescents na mag-take construct of moratorium ba, nga tagaan na to sila kahigayunan nga mo develop, no? Nga mas straighten pa ang path. Really institutionalize, kanang strengthen lang ang implementation of our existing policies. We really already have good policies in place. It's a matter of really strengthening the implementation. Gihimakaak sa Land Transportation Office ang kasayuran nga mikatap online kabahin sa gipausbawan nga bayranan sa pagparehistro sa mga sakyanan. Matod sa LTO, fake ang mga post sa social media nga nagpahibaw nga misaka na og hapit 100% ang bayranan sa rehistro. Giulagway kini nga red flag. Giawhag sa LTO ang publiko nga dili mutuo ug likayan ang pagpakatap sa sayop nga kasayuran. Alang sa opisyal nga mga pahibaw, bisitaha lang ang official website ug social media pages sa LTO. Posibleng masinati ang El Nino phenomenon sa musunod nga 6 ka buwan matud sa Pag-asa. Karong adlaw mipagawas og El Nino Watch ang DOST Pag-asa. Sa ilang advisory, nag-awhag niini sa publiko nga mangandam sa posibleng epekto unya sa gipanglantawan nga mild to moderate El Nino nga masinati sa nasud. Kung ang usa ka nasud makasinati og El Nino, nagpasabot kini nga masinati ang below normal nga gidaghanon sa pag-uwan nga mosangput unya sa dry spell ug drought sa mosunod nga tuig. El Nino Watch, so ibig pasabot, El Nino Watch is na ay chances na 55% within the next 6 months. So nakita nato na ay possibility kining El Nino na pag-abot diri sa June, July, August 2026 na kining 62% chance, and end of this year na ay 83% chance na ma-develop kining El Nino. Gikanselar sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang pagpahigayon sa sadsad sa kadaugan, street dancing and ritual showdown karong tuiga nunot sa nasinating krisis mugna sa nagpadayong gubat sa Middle East. Matod ni Gary Lau, Lapu-Lapu City Tourism Officer, magpadayon gihapon ng reenactment sa makasaysayanong Battle of Mactan karong April 27. Aduna usab gihapon mga nightly activities nga ipahigayon sa Mactan Shrine. Samtang hulip sa sadsad sa kadaugan ritual showdown, mao ang Lapu-Lapu Got Talent.
Gipasabot nilaw nga dihang miulbo ang gubat sa Middle East, nahukman na nilang ikansilar lang una ang sadsad. Ilabi na kay magkinahanglan kini og dako-dakong pondo aron makahatag og maanindot nga pasundayag ang matag barangay. Gipaniguro nila nga sa gihapon, samang budget lang sa miaging tuig ang ilang gamiton alang sa reenactment. Ug samang cash lang gihapon, ang mudala sa papel nila ni Dato Lapu-Lapu, Reyna Bulacna ug Magellan. Ang atong total budget for our kadaugan is much not kanang nagkuanta ba we kada bitaw ang ato pong gitimbang-timbang kay dako ta gasto unya ang atong mga kaigsuonan nga naapod ni kalisod bitaw, so as much as possible atong gitimbang-timbang ang sitwasyon pod. Mga kapuso, excited na ba kamo nga ma-meet and greet ang atong Wag Kang Titingin cast, atong mahimamatang star-studded cast nga sila si Sofia Pablo, Shuvi Entrata, Alan Ansay ug Anthony Constantino karong Domingo, March 29 alas 4 sa hapon sa Ayala Mall Central Block, Cebu City. Usa mga kapuso, kita kits. Sa mga kapuso natong estudyante, aduna bay nag-I love you kaninyo samtang nag-report sa klase, niya usa ka video sa Danau City, Cebu nga nag-viral. Matod ni Cherry Ann Lavador, kinsa nag-upload sa video nga kuha ni Princess Gia Contillo nga samtang nag-report sa klase si Jamaica Alivio. Kalit lang nga adunay mi pop-up nga notification sa screen nga I love you babe. Ug tungod niini, daghang classmate nila ang gikilig ug napa sana all. Apan kalit lang nga nagpanic mode ang tag-iya sa cellphone nga si Carol Sancho Gemperoa. Og miato sa tubangan sa classroom ug dihang tangtangon ang chat bubble na open kini og nabulgar. Nga ilang classmate di ay ang nagprank. Daghan ang nagtuo nga tinuod ang I love you, apan prank lang di ay kini. Nakaani og dulan sa 60 million views ang maong video. Nahulog ang usa ka senior citizen sa Pangpang nga adunay giladmon nga 60 ka tiil sa sitio garahe sa Barangay Busay ning Dakbayan sa Subo. Dakong buhi ang tiguwang. Sayranta sa report ni Alan Domingo. Kina actual rescue operation nga gihimo sa mga responder sa Barangay Busay inabagan sa mga personnel sa CCDRRMO. Dakong hagit kanila ang pagluwas sa 68 anyos nga si Regino Bores. Mulupyo sa dapit tungod sa kahabog sa Pangpang nga nahulga niini. Hinuon nilampo sila og nasakay sa ambulansya og anaan nas luwas nga kondisyon sulod sa tambalanan. Matod sa mga nakasaksi nga sa wa pa mahug ang tiguang, gikan kini nag-inom og hata-hata og nagsusapinday nga naglakaw. Tungod kay lugsungon ang dalan padong sa ilang Pinoy-anan og kimba usab kini. Nadiretso siya sa Pangpang adunay giladmon nga 60 ka tiil. Hubog kaya nagbarag-barag ya pag-agi oh. Buyag kwento siya yung igagaw nga. Uy, buhay sa! Wala ka nanay, warag-warag. Diretso nun diya, paghagbong, wagtang. Gikumpirmar sa kabanay sa tiguang nga nakainom kini kay naanda na niyang mo inom og bino. Nasayran nga ikaduhang higayon na diay kini nga may tawo nga nahulog sa dapit diin ang usa nga kadugo rasab ni Regino ang nakalasyod kaniadto. Nakainom ito siya gahapon. Permanente ba na siya nga kainom ana? Oo, permanente gina siya makakuan inom. Mato ni Kapitan Yudi Sanchez sa Barangay Busay nga butangan na nila og ali ang dapit aron wa nay madisgrasya. Naapektuhan matod ba ang kilid sa daan nga nakankan sa bagyong Tino. Ako pabutang ang railings dayon kay roon ay sunod. Ang ako lang kabiliban kay kumidyahan ganina mo. Amo gyud po imnunon bit-bit murwa mabuak ba. Unsa may birto dali tuwana. Namapara kuno ka. Oh, mapara wala yun. Yan naras yun siya gamay sa madri siyang agtang. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.